Game na yan. Game na tayo. Okay po. Game na tayo. Yes, pagka... Ay, Philip. Okay. All praise to the Most High. Yahweh Hashem Yahweh. Greetings to scholars among the nation. Muli, happy Sabbath po sa ating lahat. Happy Pentecost. Sa ating mga butihi pong mga kasama po natin sa iba't ibang mga nation ay binabati po namin na kayo ng happy Sabbath. Shalom po sa bawat isa. Ako po si Brother Daniel at ang aking kasama, Bro Philip. Okay, bago muna po tayo mag-start, manalangin muna po tayo. Purihin ka, aming Ama, aming Aba, sa oras na ito. At patuloy ka po namin pinasasalamatan sa lahat ng mga ginagawa mong mabubuting bagay sa buhay po namin. Ikaw ang nagturo na naghanap sa amin upang kami balik sa iyong kawan. Salamat po dahil ikaw ay mabuti at ikaw po ay patuloy na nahahabag po sa amin. Hinahanap mo po kami. Hinahanap po yung mga nawawalang mga tupa ng bayang Israel. Salamat po na naparito pa sa lupa upang kami iligtas, hanapin, at pagkaloob yung buhay na walang hanggan na itinangako. Maraming pong salamat sa Sabat na ito, sa aming pag-aaral ng mga salita mo, ay patuloy po namin pinagkakatiwala sa iyo. At mula higit sa lahat kami ay nagpapakumbaba at nagpapalinis sa iyo at po na nakikita mong karumihan at hindi nakalulugod sa iyong harapan ay patuloy po namin hindi nakakatawaran. Salamat po sa paglilinis mo, salamat po sa ginawa ng iyong anak si Yahweh Shai sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Kami ay nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo at kami ay tinatawad. Meron na po kaming kapanatagan na humarap sa iyo at patuloy na humiling. At we are confident today na tutugunin mo ang aming mga panalangin. Salamat po na sa aming pag-aaral, bibigyan mo po kami ng wisdom and understanding sa iyong mga salita. Hindi lang po ito pumasok sa aming tenga, kundi ito'y manatili sa aming puso, sa aming isipan, upang tayuan po namin ang katotohanan ng iyong mga salita. Salamat po na patuloy mong gagabayan kami at inaalisan na po namin ang mga gawa ng kaaway ng Diablo, Satanas sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ng iyong anak ni Yahweh. Salamat po sa oras nito sa iyong lahat ng kapurihan. Pasasalamat. Amen. At sa pong mapagpalang araw po sa ating lahat, isang mapayapang Sabat na pinagkaloob sa atin ng Ama. Ngayon muli ay mag-aaral tayo ng kanyang mga salita at ang title po ng ating pag-aaralan ngayon ay Faith and Obedience. Pananampalataya at pagsunod sa kanyang mga commandments. So, sabi po, obedience of your faith. Yan. Magkasama po yan ang faith at ang obedience. Hindi po yan naghihiwalay.
So kung maaari may magsabi sa atin, magtuturo man sa atin na faith alone lang, ay hindi po yan mali pong pagtuturo patungkol po dyan. Magkasama po ang faith, ang pananampalataya, at ang pagsunod. So, makikita po natin yan, papatunayan po sa atin yan ng mga scriptures. So, faith and obedience are deeply connected. Ayan. So, muli, magka-connect po yan, hindi po yung maghihiwalay. True faith is active and results of obedience or action. So, yung pananampalataya, nagiging aktibo lang siya at magiging aktibo lang po ang pananampalataya sa pamamagitan po ng pagsunod po natin. Yung ina-action po natin yung kung ano yung pinaniniwalaan po natin. Okay po? At sabi nga po doon, meron pong makikita po tayo sa kung pag-aaralan po natin yung faith and obedience. Yung faith, sa Hebrew word po niya ay H529. Yung amon, which means faithfulness, trusting. Ayan. Yung sa H539 naman po, yung aman. So ano po yung aman? Ito po yung pagka tayo mananalangin sa last part po ng prayer, di ba po? Doon sa pag nananalangin tayo. Amen. Ayan. Yung so be it, mangyari nawa. Yan po. Aman. It means to support, to confirm, stand firm, matatag, to trust, to devout. Yan po ang ibig sabihin ng faith sa Hebrew. So, sa obedience naman po, is to obey. Action, papakita po natin yung pamamagitan ng ating mga pagsunod. Pakita naman po natin yung sa Hebrew word ay H8085. So, pag sinabi po natin Hebrew, ibig sabihin po nito sa Hebrew ng obedience ay shamay. Okay, shamay. What it means to listen, hear, to hearken to His word, and to follow His Son. Ibig sabihin po ay sumunod po tayo doon sa kanyang anak na ibinigay niya para sa atin. Sundan natin yung pamumuhay ng kanyang anak, si Yahweh siya. So, buksan po natin ang aklat ng Santiago o James chapter 2 verse 14. Di po pakibasa, bro. Verse 2, chapter 14. James, verse 2, chapter 14. Baliktad. James, chapter 14, chapter 2, verse 14. Mga kapatid, ano pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapayag sa gawa? Maliligtas ba siya sa ganung uri ng pananampalataya? 15. Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka na ba ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binigyan ng kanyang kailangan. Ano ang silbi niyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ano po ang makikita po natin dito sa aklat ng James o Santiago, yung faith sabi po doon, basahin po natin. Santiago
chapter 2. Sabi po dito ay anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi nino man na siya may pananampalataya, ngunit walang gawa. So ano yung magiging benefit kung siya ay may pananampalataya, ngunit wala naman po itong kasamang gawa? Anong magiging mangyayari dito? Kung may binigay po na example si Apostle James na tanong po dito, ito po ba ay makapagliligtas sa kanyang pananampalataya? Halimbawa na lang po na sinabi ni James, kapag may nakita po tayong mga kapatid natin na walang-wala, walang kasuotan, walang makain, at sabihin natin, humayo ka at magpakabusog ka. At hindi tayo magbahagi upang maibsan yung kanyang nagugutom na sikmura. Masasabi ba natin itong maliligtas ba siya sa ganung pananampalataya? Hindi po. Sapagkat ang tunay na pananampalataya na gustong makita ng ating Ama, yung Most High, ay yung sinasabi natin na pagpalain ka at iabot natin yung ating kung ano yung meron tayo na kaya nating itulong doon sa ating mga kapatid. So yun po ang ibig sabihin ng pananampalataya at ng may gawa. So sabi ni James, ni Santiago, na ang sa huli ay ang pananampalatayang walang kasamang gawa, anong ibig sabihin? Ay patay. Ibig sabihin walang kabuluhan. Hindi siya walang pakinabang ito sa ating paglilingkod sa ating Ama. Kung hindi natin sinasamahan ng mga gawa, yung action natin. Sinasabi natin, iniibig natin ng Diyos. Kaya ngunit hindi naman natin sinusunod yung kanyang kalooban. Hindi natin ipinapakita sa pamamagitan ng ating mga gawa. So, walang response doon ang ating Aba. Kasi sabi nga patay na ang pananampalatayang walang kasamang gawa ay patay. Hindi yan nire-recognize ng ating Aba. So makikita natin yung kung bubuksan po natin yung John chapter 14. Wala po dyan. John chapter 14 verse 19. Sabi doon, at 21, He hath my commandment and keep them, He is that loveth me. So kung nananampalataya tayong mahal natin siya, dapat, ano po ang dapat? Sabi nung Messiah, if you love me, keep my commandments. Inaano po niya tayo, paano po ba ito? Sinasabi niya ito para maipakita po natin yung ating pagmamahal sa Kanya. Hindi lang po tayo nagsasalita dito na hindi lang po tayo nagsasalita na mahal lang natin siya. Kundi ipinapakita natin. Lalo na pagka tayo nagmamahal, di ba po? Hindi lang po natin ipinapakita sa pamamagitan ng mapulaklak na mga salita. Kundi ibinibigay po natin yung kung ano yung part na meron tayo, yung pagmamahal, upang maramdaman niya yung pagmamahal, yung sacrifice ng pagmamahal po natin. Ganon din po. Sabi nga nung bumaba ang ating Panginoong Yahawasyai dito sa lupa, kung ano yung kanyang ginagawang pamumuhay dito sa lupa, ganon din dapat ang ating ginagawa. So, nung Sabat, kasama yan sa commandments niya. Sabi ng
sabi ng Aba, remember the Sabbath and keep it holy. Kaya itong araw na ito, banal to sa harapan ng ating Aba. Nare-recognize to sa kanyang harapan. Sapagkat hindi lang natin sinasabi na mahal natin siya, kundi nag-gather tayo. Pinapakita natin sa ating mga gawa, yung ating pagmamahal sa ating Ama. So, malinaw po, maging sa mga tao, ganun din po, ipakita po natin yung pananampalataya natin sa pamamagitan ng ating mga gawa. So, hindi lang po tayo basta naaawa lang, ay, naawa ako dyan. Ngunit, wala po tayong response para maibsan yung kanyang mga kailangan niya sa buhay. So, verse 15, basahin po natin. Halimbawa, may isang kapatid na walang may suot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan. Anong silbi niyo? Kayo din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin kung paano maaring magkaroon ng pananampalataya ng walang mga gawa. At ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman. Ang mga demonyo man ay may pananampalataya rin at nanginginig pa. Okay. Sabi po doon, ngunit may nagsasabing may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ayan. Ito meron challenge dito eh. May pananampalataya ka, at ako naman ay may gawa. Sabi ni James. Ipakita mo sa akin kung paano maaring magkaroon ng pananampalataya ng walang mga gawa. So, at ipakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. So, sabihin may dalawang tao dito. Yung isa, pananampalataya lang na walang kasamang gawa. At yung isa naman, yung may pananampalataya siya at kasama yung kanyang mga gawa. Makikita natin dito yung dalawang tao nito kung sino yon. Sabi dito sa 19, sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, di ba? Mabuti naman. Yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Ayan. Yung dalawang taong yon, sino doon yung nananampalataya ngunit walang kasamang gawa. Siya ay sabi ni binigyan ng kahulugan ni Pablo yung walang kasamang gawa. Sabi niya, mabuti naman ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Kasi ang mga demonyo, sumasampalataya sila, ngunit wala talaga silang kasamang gawa. Yun ang ibig sabihin ni Santiago doon. May mga tao talaga na masasabi natin na hanggang salita lang. Yung salita lang, pero hindi ina-action yung pananampalataya nila. Kung sasabihin natin, sabihin nga natin, example, mahal ko ang Diyos, ngunit hindi natin ipinapakita sa pamamagitan ng ating gawa. Diba? Sabi doon, if you love it, keep my commandments. Yung mga sabat niya, ipinagkaloob na sinabi niya, isa sa mga commandments yun, yung mga peace, isa yung pagsuot mo ng mga kasuotan, di ba? Mayroon siya mga ordinances na ganito ang susuotin nyo. May kasamang mga fringe ang yung susuotin. Yung igalang mo ang yung ama't ina. Huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Huwag kang yung Sabat, ipangilin mo.
Huwag kang kakain ng mga karumaldumal ah, na hayop, o huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay. Yan ang sinasabi ng ating Ama na yung pananampalataya natin na kung ating susundin yung ganong mga ordinances, yung law and commandments ng ating Ama, ay iniibig natin siya. So, tuloy po natin ang pagbabasa. Verse 20. Isa kang hangal. Nais mo bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ng pananampalatayang walang kasamang gawa? Hindi ba't ang ating amang si Abraham ay itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa? Nang ihandog niya ang dambana ang anak niyang si Isaac. Dito ay may kita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinabi ng kasulatan. Si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos. At dahil dito, siya itinuring ng Diyos na matuwid. At tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Okay, sige tuloy. Diyan ninyo makita na itinuring na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Okay. Ayan. Isa sa mga binigyan ng example ni James ay ang ating amang si Abraham, father of faith. So Father Abraham, yung kanyang willingness, yung faith niya, ay yung kanyang pag-ibig niya sa kanyang Aba ay ipinakita niya nung kanyang sa pamamagitan ng sinunod niya yung sinabi ng ating Aba na ialay mo ang iyong anak. Makikita natin doon na naging matwid siya sa kapaningin ng ating Aba. So tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Gusto ba natin tawagin ng kaibigan? Gusto ba natin na tayo'y tawaging kaibigan ng Diyos? Ako po, gusto kong tawagin na kaibigan ako ng Diyos. So, sa buhay po ni Abraham, makikita na yung puso niya ng pag-ibig niya doon sa Aba. Tines kasi po, makikita po natin, tines ng Aba ang puso ni Father Abraham. So, tayo po ay may iba't ibang mga test sa buhay. So, dito makikita yung test kung sino ba ang mas mahalaga sa puso ni Abraham. Yung ipinagkaloob niya ba sa kanya? O yung pag-ibig niya doon sa kanyang Aba? So, dito ay makikita po natin yung larawan ng faith and obedience. Yung reflection ng faith ay obedience. At i-recognize niya yung at makikita po natin yung kaganapan nito sa, sabi po dito, maaari ba nating isakripisyo ang ating mga trabaho, ang ating self-own will to serve the Most High para mapaglingkuran? Nasa atin po yun. Nasa pamilihan po natin yun na mas higit, kung sino ang mas higit sa ating buhay. Pero makikita po natin yung kwento nito sa Genesis chapter 2 verse 1, 3, 9. 1 to 3 muna, bro. Chapter 22. Chapter 1 to 3. Genesis chapter 22 verse 1 to 3. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako. Tugon naman niya. Sinabi sa kanya,
Isama mo ang kaisa-isa mong pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamitin ng panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at dalawang aliping lalaki. Papunta sa lugar na sinasabi ng Diyos sa kanya. Tuloy. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy ng panggatong. Dala naman niya ang kahoy, ang apoy at patalim. At magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano yun anak? Tugon ni Abraham. Mayroon tayong apoy at panggatong ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Kaya't nagpatuloy sila sa paglalakad. Pagsapit na nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya ang ibabaw nito, ang panggatong at hiniga si Isaac matapos gapusin. Ayan, yung process po ng faith and obedience ni Father Abraham, talagang ay makikita po natin na talagang ipinakita po niya yung pananampalataya sa pamamagitan ng gawa. Bumangon siya ng umaga, nagsibak ng kahoy, at inihanda niya ang mga asno. At umalis po sa kasama kanyang anak na isa at ang dalawang alipin niya. At nagpunta sila doon sa sinabi ng Diyos na lugar. Yan. Sabi doon, ikatlong araw. Ibig sabihin, napakalayo nun. Ng lugar na pinapapuntahan sa kanila ng ating Aba. Napakalayo nun. 3 araw naglakbay pa man sila eh. So, gamit lang ang asno. So, yan. Nung natanaw na ni Father Abraham ang kanilang pupuntahan, sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin na yon, bantayan nila ang mga asto at silang dalawa lang at ang kanyang anak na si Isaac ang pupunta at aakyat sa bundok. At sasamba sila doon sa ating Ama, sa bundok na yon. So, inayos na ni Father Abraham ang mga dambana, ang mga kahoy, at kumbaga nandoon yung makikita natin, ano yung makikita natin kay Abraham, yung kanyang yung puso talaga na masunurin. At doon, sabi po doon, inano niya sa kumbaga nandoon na hinihiga niya na si Isaac at tinali niya na si Isaac at kinuha niya na. Ito po yung process papunta doon sa dakong pagsasamba nila. Sapagkat sinunod niya at ako at itinupad ang aking mga utos. Ayan po, yung ginawa ni Abraham. Ano yung pangako sa kanyang ginawa? Siya ay pagpapalain. Isa siyang niling niya sa Aba, magkaroon siya ng anak. Ngunit doon sa kanyang katandaan, doon ibinigay yung anak na pangako sa kanya ng Aba.
At sinabi naman ng Aba na ialay niya ang kanyang anak. So, syempre masakit po yun sa kalooban ng Ama. Ngunit, mas higit yung Aba sa kanyang puso. Kaya sinunod niya yun. So, nakita doon natin na yung senaryo na yun, nung tinali na si Isaac, ambahan niya na ng, ano ba yun, yung tabak o kutsilyo para ilagay na sa katawan ni Isaac, ngunit pinigilan siya ng Aba. So, tandaan po natin yung ganong pag-ibig na inilarawan sa atin. So, hindi naman, sa panahon natin yun, hindi naman natin gagawin yun. Meron lang pong mga example na maaring sino ba ang higit sa ating pag-ibig sa ating Diyos? Yung trabaho ba? O yung sarili ba nating kagustuhan? O higit ba sa kagustuhan ng ating Ama? So, tandaan po natin kung tayo po ay susunod sa Kanya, pagpapalain po niya tayo. Hindi niya po tayo paghihirapin. Kundi sabi nga, ano ang pangako sa pagsunod? Pagpapala. Yan. Buksan po natin ang James chapter 2 verse 21. Balik po tayo doon. 21. James chapter 2 verse 21. Hindi ba't ang ating amang si Abraham ay itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa? Nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac. Okay. 24 verse 24. Diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ng isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Okay. Diyan po natin makikita na itinuturing po ang tao hindi lang po sa pananampalataya kundi sa mga gawa. So, kailangan po natin sa ating pagsunod, pag-ibig natin sa ating Aba, sa ating Diyos, ay maipakita po natin sa ating mga gawa. So, buksan po natin ang Hebrew chapter 11, 1 and 2. Yeah, Hebrew chapter. Hebrews chapter 11 verse 1 and 2. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa bagay na hindi nakita. Kinalugdan ng Diyos ang mga taong noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Ayan. Yan, ang pananampalataya. Katiyakan ang ating mga inaasahan. So may mga inaasahan po tayo sa ating Aba, yung kanyang mga pangako. At makakamtan na po natin yon, ang mga bagay na yon, kung tayo po isusunod. Kaya nga po, kinalugdan sila ng Diyos eh. Di ba po? Like si Abraham, si Rahab, yung ating mga forefathers, sila po ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanila pong pananampalataya. So, buksan po natin ang Hebrews chapter 11 verse 6 down to 6. Hebrews chapter 11 verse 6. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang mga walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga umahanap sa Kanya. Ayan. Sabi po, hindi kinalulugdan ng Diyos ang taong walang pananampalataya sa Kanya. Kung tayo lalapit sa Diyos, dapat tayo may pananampalataya. So, yun yung nire-recognize niya. At yung pananampalataya na yun ay hindi lang mananatili pananampalataya, kundi kung ano yung napakinggan natin dun sa sinasabi niya ay
Naku, nawala yung mga ano natin. Okay na. Okay po, doon po sa Hebrews chapter 8, sabi po doon, si Noe po ay pinakita po niya yung pananampalataya niya sa Aba. Nung panahon na yon ay pinagagawa siya ng isang ako. So, makikita po natin, binigyan po ng Aba si Noe ng instruction kung paano gawin yung barko. At nakita po natin yung pagsunod po niya doon. Nirespeto po niya yung instruction. Kaya po ay ano nangyari sa kanya at sa kanyang pamilya? Sila po ay naligtas sa baha. So, sa ating buhay po, ngayon, binibigyan niya tayo ng instruction para maligtas ang ating buhay. Upang hindi mapahama. Katulad na lang po ng sinasabi ng Aba na huwag kang kakain ng ganito, huwag kang madumay ng pagkain, baboy. Yan, napakasarap po niyan. Ako po, sarap po ako dyan, lalo na pagka litsong kawali o litsong baboy. Sarap po ako niyan. Pag sinausaw mo yan sa, Mang Tomas, nung nalaman ko po yan, na ito po ay hindi para sa ating katawan, binigyan tayo ng instruction na ito ay hindi para sa ating katawan, hindi pagkain ng katawan natin. Nalaman ko po ay hindi ko na pinagpatuloy pa. Sumunod ako doon, nirespeto ko yung instruction ng Aba. So, sapagkat ano yung sinasabi ng Aba sa atin? Ito ay templo niya, yung ating katawan. Ano pa mga pagkain, mga crabs and lobster, mga scavenger food, walang kaliskis. Ayan. So, ayan po yung mga instruction ng ating Ama. Lalo na po sa mga commandments niya. Buksan po natin ang Romans chapter 8. Romans chapter 8, verse 24 to 25. Romans chapter 8, verse 24 to 25. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Ngunit hindi matatawag na pag-asa kung nakita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya. Ngunit kung maasa tayo at hindi natin nakikita, hihintay natin iyon ng buong tiyaga. Ayan. Napakaganda ng keywords eh. Hihintayin natin ng buong tiyaga. So, may patient po ba tayong hintayin yung pangako niya? So, tayo po, nasa sa atin ang sagot. Sabi na naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. So, binigyan niya tayo ng pag-asa, binigyan niya po tayo ng instruction upang maligtas po tayo. Yan. Sabi niya, ngunit hindi na iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasa. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya. So, sino po ang tinutukoy dyan ni Apostle Paul? Yung mga yung to see is to believe. Yan, gusto lang muna sila, gusto muna nilang makita yung mga bagay na yun bago sila maniwala. Ewan ko po kung ito yung example niya, pero yung katulad kay Thomas, di ba po, gusto niya talaga makita na siya yung Kristo. Kaya ipinahipo niya yung kamay ng Messiah dun sa yung kamay ni Thomas dun sa kanyang kamay. Sabi nga, sabi ng Messiah, mapalad ang sino mang hindi nakakakita sa akin. So, mapalad po tayo na tayo umaasa sa Kanya kahit hindi po natin siya nakikita. Hintayin po natin ang buong tiyaga yung Kanyang pagparito. So, habang tayo ay nag-gather, habang tayo po ay patuloy na sinusunod natin
yung ordinances ng ating Aba ay na mabuong tiyaga ay patuloy tayong magpatuloy umasa sa Kanya. Huwag po tayong panghinaan ng kalooban. At buksan po natin ang 2 Corinthians chapter 5 verse 6 up to 10. Second Corinthians. 5 to 10. Ah, 6 to 2 Corinthians chapter 5, 6 to 10. Kaya't laging malakas ang aming loob. Alam namin habang kami narito pa sa katawang lupa, hindi kami makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. Sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas ang aming loob at mas gusto pa nga namin iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais namin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa o maging nasa piling niya. Sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating magawa, mabuti man o masama, nang tayo ay nabubuhay pa sa katawang ito. Ayan. Ayan po yung dahil po natin, napakahalaga po na darating ang araw na tayo po ay i-judge ng ating Aba. Kung tayo po ay, darating ang araw ay kung nasaan po ang ating puso, nasa mundo ba o nandoon sa kanyang kalooban. So, may mga inaasahan po tayo, lalo na ang kanyang muling pagbabalik. At ganoon din po si Pablo sa mga turo niya sa mga taga-Korinto na mas sigit niyang inaasahan na siya ay nandoon sa piling ng ating Ama. So Hebrews chapter 10 verse 38 to 39. Hebrews chapter 10 verse 38 to 39. Ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at nagpapahamak, kundi sa mga may pananampalataya at naliligtas. Ayan. Yan, ang matuwid kong lingkod ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Alam niyo po, ang testimony ko ay ako po ay galing sa Christian family, born again Christian family. Nung natuklasan ko po ang truth ay nung namuhay po ako doon sa truth at hindi na po ako nakikiayon doon sa dati kong buhay. At kumbaga yung pananampalataya ko, yan, yung pananampalataya ko nung natuklasan ko yung katotohanan, yung ibinigay yung ordinances na pagdating sa Sabat, sa peace, maging ang pagsunod sa Kanya, yung pananampalataya, pagsunod sa Kanya ay nire-recognize niya, ay doon ko po na nasabi na ako po ay lumalakad doon sa Kanyang kalooban. So sabi dito na ang matuwid kong lingkod ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. So, yun po ang mensahe po ng ating Aba na kung tayo po ay susuway sa Kanya. Nandun na tayo eh. Nandun na tayo sa Kanyang kalooban eh. Sumusunod na tayo, nananampalataya na tayo sa Kanya. Ngunit sabi dito, kung tayo'y tatalikod o susuway doon sa Kanyang naisin para sa ating buhay, yun ang mangyayari po sa atin, hindi po tayo kalulugdan niya. So, ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak. Ayan po yun, yung mga tumatalikod at
doon sa katotohanan. Ang nangyayari sa kanila po ay napapahamak. Kaya wala po tayo doon. At ang nasa atin ay tayo po ay nasa kaligtasan. Yan. Kundi sa mga may pananampalataya at naliligtas. Buksan po natin ang 1 Samuel chapter 15 verse 1 to 9. 1 Samuel chapter 15 verse 1 to 9. Sinabi ni Samuel kay Saul, "Isinugo ako ni Yahweh upang hirangin ka bilang hari ng Israel. Kaya't pakinggan mo ang mensahe ni Yahweh. Ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Paparusahan ko ang Amalek tulad ng ginawa niya sa Israel nang ito'y inilabas niya sa Ehipto. Lusubin mo ang Amalek at lipulin silang lahat. Wasakin mo ang lahat nilang ari-arian at huwag magtitira kahit isa. Patayin mo sila lahat, babae at lalaki. Mula sa pinakamatanda hanggang sa sanggol. Patayin mo rin ang kanilang mga baka, tupa, kamelyo at asno." Kaya tinipon ni Saul sa Telaim ang buong hukbo ng Israel. Nang bilangin niya ay umabot ito sa 20,000 mga kawal. Bukod sa 10,000 buwat sa Huda. Pinangunahan niya ang mga ito papunta sa lungsod ng Amalek. Nagabang sila sa isang natuyong ilog na malapit doon at 6 nagpasugos sa mga sineyo at ipinasabi niya, "Umalis kayo riyan, umiwalay kayo sa mga Amalekita para hindi kayo madamay sa kanila sapagkat pinapakitaan ninyo kami ng mabuti sa aming paglalakbay mula sa Ehipto." Kaya umalis ang mga sineyo. Sinalakay nila Saul ang mga Amalekita at tinalo ang mga ito mula sa Avila hanggang sa Sur. Sa silangan ng Ehipto, nilipol niya ang mga taong bayan ngunit binihag ng buhay ni Haring Agag. Hindi rin pinatay niya sa ulang magagandang baka, tupa at lahat ng matatabang hayop doon. Ang pinatay lang nila ay lahat ng hindi papakinabangan. Sabi ni Yahweh Samuel. Ayan. Ito po yung instruction ng ating Abang Yahweh sa bansang Israel. At si Propeta Samuel ay sinabi ni Propeta Samuel yung instruction ni Abang Yahweh kay Haring Saul na lusubin nila, patayin nila yung babae at mga lalaki doon sa lugar ng Amalek. At wala silang ititira kahit mga hayop, mga baka, kamelo, kahit lahat ng uri ng hayop, papatayin nila. Ngunit, ano po ang nangyari? Hindi po sinunod ni Haring Saul yung instruction, yung sinabi ni Abba Yahweh kay Samuel. Tinira niya yung magagandang baka at lahat ng matatabang hayop doon. Ang pinatay niya lang po ay hindi yung mga napapakinabangan. Kaya, ano po ang resulta ng hindi pagsunod ni Haring Saul sa mga instruction ng ating Ama? Makikita po natin sa 18, verse 18. 1 Samuel chapter 15, verse 18 and 20. Inutusan kanyang lusubin ng masamang bayan ng Amalek at mahigpit na pinagbiling buksain ang mga ito. Bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Bakit mo pinag-imbutan ng mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo yung malaking kasalanan kay Yahweh? Sumagot si Saul. Sinunod ko si Yahweh. Pumunta ako at pinapuntahan niya sa akin. Biniyag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amalekita. Ayan. Ito po ang hindi pagtalikod. Kumbaga doon sa first sinasabi ko sa Hebrew chapter 10, yung 38-39, na ito yung pagtalikod niya doon sa instruction. Siya ay napahamak maging ang kanyang bansa dahil hindi siya sumunod. So, sabi po doon ay kinausap po
kinausap po siya ni Propeta Samuel na bakit daw po sinuway ni Haring Saul ang utos ni Yahweh. Yan. Pinag-imbutan pa niya, ibig sabihin, pinag-interesan pa niya yung mga ito. Yung mga yung mga napapakinabangan. So, sabi niya ni Propeta Samuel, hindi mo ba alam na ang ginawa mo'y malaking kasalanan kay Yahweh? Yan, kumbaga, yung pagsunod niya, yung pagsuway niya doon sa instruction, yun yung mga malaking kasalanan. Kasi, tayo po na bilang sumusunod, bilang mga tinanggap niya sa kanyang mga kawan. Tayo po ay binibigyan po niya tayo ng mga instruction sa buhay po natin upang makapamuhay tayo ng mapayapa, makapamuhay tayo ng maayos, matiwasay. So, sa ating buhay, kailangan lang po natin ay sumunod, manampalataya sa Kanya, sapagkat ito'y para naman po sa atin. Sabi po doon sa storya po ni Haring Saul, hindi po siya sumunod doon sa instruction. Kaya po, ano po ang nangyari sa verse 22 to 23? Verse 22 to 23. Sabi po doon, Sinabi ni Samuel, akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa sa pagsunod sa kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa sa pagkahandog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa kanya ay kasinsama ng pangkuhulab, at ang kaligtasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya sa bilang hari. Ayan ang consequence. Yan po, may ordinance ang ating Aba. So, sabi ni Propeta Samuel kay Haring Saul, akala mo ba higit na magugustuhan yan ng ating Aba? Yung handog mo at hain kaysa sa pagsunod sa Kanya? Sabi niya, mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa mga paghahandog. At yung pakikinig, yung hearken, di ba, yung shamay, yung obedience. Ayan. Sa obedience, yun yung nire-recognize niya kaysa doon sa haing taba ng tupa. Sabi po doon, sabi ni Propeta Samuel, ang pagsuway sa kanya ay kasing sama daw po ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ayan po ang resulta ng hindi pagsunod. Sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, ayan, itinakwil ka rin niya bilang hari. So, ayan po ang consequence. Mawawala siya sa kanyang pagiging hari sa bayang Israel. Sayang naman. Talagang sayang na sayang sa buhay ni Haring Saul. Kaya tayo po, kapag tayo po ay, sino man po, halimbawa po may mga kapatiran po tayo na nagsasabi po sa atin, natutuwid po sa atin, sila po ay ginamit po bilang isang propeta na sinasabi po ng Aba na ganito, na huwag kang gagawa ng ganyan dahil masama yan. Huwag mong pagpapatuloy yung ganyang pamumuhay. Kahit sa mga magulang sa anak, iba po, sinasabi po na mga magulang na huwag tayong gagawin natin yung mga bagay na ito sapagkat ito ay ikapapahamak natin. So, sa ating mga anak, tayong mga anak, dapat po natin silang sundin. Ganon din po ang ating Ama. May binigay po siyang mga instruction po sa atin upang tayo ay makapamuhay ng mapayapa at may kabanalan. At yan po, ang resulta ng hindi pagsunod ni Haring Saul. Buksan po natin ang Proverbs 33 verse 1. Proverbs 3. Proverbs 3 verse 1. Verse 1. Anak ko, ang pag-aaral
Ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo itanim. Upang araw mo tumagal, umaba ang iyong buhay, at maging masagana ang sa lahat ng kailangan. Pananalig at katapat ay huwag mong tatalikuran. Ikuwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. Ayan. Pala, ang ganda po. Kasunod po nung tayo ng senior ko yung para sa magulang at sa anak, ganun din po ang ating iba para sa kanyang mga kawan, sa ating po mga anak niya. So, sino po ang gustong humaba ng buhay dito? Itaas ang kamay. Ako po, gusto kong humaba ang buhay. Ayan. At tumagal ang araw dito sa lupa. So, ayan po, wag po natin kakalimutan yung mga aral na at lahat ng utos ay sundin po natin at ilagay po natin sa ating isipan. Kung pagka itanim, ibig sabihin, pag magtatanim tayo, talagang malalim. Malalim po natin iisipin yung instruction. Ilalagay po natin siya sa ating mga puso, sa ating isipan, yung kanyang mga utos. At huwag po natin kalilimutan. Sabi po dito, maging masagana ang lahat ng ating mga kailangan. Yan ang pangako. Ang pananalig at katapatan ay huwag po nating tatalikuran. Yan. Lagay po natin sa leeg, itanim sa isipan. Buksan po natin ang Deuteronomy chapter 6 verse 4 up to 6. Deuteronomio chapter 6 verse 4 and 9. Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh ng iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong mga puso. Ituro niyo ito sa inyong mga anak. Pag-aaralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo. Isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. Ayan, napakaganda po nung ordinance po sa atin na pakinggan po natin, O Israel. Pakinggan po natin yung kanyang tinig, shamay. Pakinggan po natin. Ikiling po natin. Ano yung ikiling? Ihiling po natin yung ating tinig doon sa kanyang mensahe para sa atin. Sabi po, kung paano natin siya iibigin, ibigin po natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Yan. At yung utos po niya, muli, sinasabi niya, ay itanim natin sa ating mga puso. Ituro po natin ito sa ating mga anak at pag-aralan sa tahanan. Katulad po ng ginagawa po natin ngayon. Pinag-aaralan po natin yung kanyang mga utos, yung kanyang instruction para tayo mabuhay ng mapayapa, mahaba, at masagana. Yan po, itinuturo po ng ating Aba. At maging sa ating pagtulog, pag po natin kalilimutan, tayo manalangin, mag-aral, maging sa pagbangon sa umaga, yan, ilagay po natin, wag po natin kalilimutan yung mga tanda na ito. Ilagay po natin siya sa kamay. So, di ibig sabihin, tatuan natin yung ating mga kamay ng mga first dyan. Hindi po yan ang ibig sabihin. Ilagay po natin yung mga salita niya na para paglabas natin, hindi natin makalimutan. Meron tayong tanda. Hindi tayo magkasala. So, itali po natin sa noo, isulat sa mga hamba, pintuan ng bahay, yan, at tarangkahan. Buksan po natin ang Sirach chapter 29 verse 3, Ecclesiasticus. 15 to bro. Sige po. Sirach 29. 15 siya. Walang ito. Sirach chapter 29 verse 3. Tumupad ka sa pangako at lagi kang maging tapat, at sa inyong kagipitay
lung agad-agad. Yan po yung ah yan po yung mangyayari po kapag tayo po ay tutupad sa kanyang pangako at magiging tapat. Kapag tayo dumaranas po ng mga pag-ibita sa buhay, ano pong mangyayari po sa atin kapag tayo po ay tumutupad sa pangako at laging tapat, may tutulong agad-agad. Ayan. Hindi tayo magdurusa. Kumbaga, meron tayong mga kasama. Merong ipapadala ang ating Aba. Di ba? May mga miracle na gagawin ng ating Aba kapag tayo po ay tumutupad sa pangako, nagiging tapat. Hindi po, buksan po natin ang Sirach 15:15. Sirach chapter 15 verse 15. Kung gusto mo, masusunod mo ang utos ng Panginoon. Ikaw ang magpapasya kung magiging tapat ka sa Kanya o hindi. Ayan. Nasa sa atin kung susunod ba tayo o hindi. At nasa ating pagpapasya kung tatalikod ba tayo, susuway ba tayo. So, matibay po na instruction po sa atin ng ating Aba na magpatuloy po tayo sa pagsunod kasi pagpapala po ang makakamtan po natin. Inano ko po kayo na patuloy po tayo kahit mahirap man, kahit talagang may mga pumipigil, pero sa puso mo, ipakita mo pa rin yung pagsunod mo sa ating Ama. So, na may mga pangako na ipagkakaloob sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Yan. Lagi niya tayong nakikita at bilang isang anak, kapag tayo humingi sa ating Ama, masagana siya ng bibigay at hindi siya manunungbat. Sige po, buksan po natin ang ating Psalms, ang Awit 37 verse 4-6. Awit 37 verse 4-6. Kaya huwag mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Kanya ay talaga tutulungan ganap kapag ikay nagtiwala. Ang kabutihan mo ay magliliwanag tulad ng araw-araw kong tanghaling tapat. Ayan. So, kaligayahan. Saan ba natin hinahanap? Hinahanap ba natin ito sa mga temporaryong bagay lamang? O hinahanap natin ito doon sa kalooban ng ating Ama? So, sa Kanya lang natin hanapin kasi ano ang kaligayahan na meron sa ating Ama? Kaligayahang walang katapusan. At maganda po dito, yung mga pangarap po natin, makakamtan natin. Ayan. Ang ating sarili ay i-devote natin sa Kanya. Italaga natin sa Kanya. Yung i-anay natin sa Kanya. At sabi nung tutulungan tayo niyang ganap kapag tayo nagtiwala sa Kanya. Ang kabutihan niya ay magliliwanag. Ang ganda po niyan. Katulad ng araw kung tanghali ang tapat. Yan, pag tayo, di ba, pagka umano tayo, dumila tayo, tinignan natin ang araw, nakakasilaw. Ganun po ang kanyang kabutihan, nagliliwanag, nakakasilaw. Yan, katulad daw ng tanghaling tapat. So, ganyan po siya. Ganyan kabuti ang ating Ama. Ganyan ipinaparanas yung kanyang kabutihan. So, lagi po natin hanapin sa kanya yung kaligayahan. Walang ibang kaligayahan na makakamtan tayo tanging sa Kanya lamang. Sapagkat, sabi nga sa awitin, the joy of the Lord, the joy of Yahweh is our strength. Ayan. Sige po, buksan po natin ang ating class sa Santiago, chapter 1, verse 22. Santiago. James, balik po tayo sa James. James chapter 1 verse 22 and 24. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in the mirror and after looking at himself goes away and immediately forget what he looks like. Ayan.
Sabi po dito, wag lang po tayong nakikinig lamang ng mga salita niya. Ngunit hindi naman natin siya ginagawa sapagkat dinadaya lang natin ang ating mga sarili. Gawin po natin kung ano yung sinasabi ng salita. O, ano sinasabi ng salita? Remember the Sabbath and keep it holy. Yung sinasabi niya sa ordinances niya. So ito, ginagawa po natin yan. At ano pa yung mga sinasabi niya na yung mga feast, huwag natin kaliligtaan ang mga ganitong pagtitipon. Diba? Sapagkat magpalakasan tayo, sapagkat alam natin nalalapit na yung kanyang pagdating. At yung mga para sa katawan naman natin, ordinances, mga dietary law, huwag tayo kakain ng mga mga pagkain hindi nakalulugod, nakaka-benefit sa ating katawan. Yan, mga ganyan po na yan. Yan. Pagka ginagawa po natin, nakikinig lang tayo, pero sinusuway po natin, kumakain tayo, hindi tayo dumadalo ng Sabat, hindi tayo natin inaano yung mga ordinance, mga instruction niya. Anong sabi po matatawag po sa atin? Sabi po niya ni James, dinadaya po natin ang ating mga sarili. Yan. Anyone who listen the word of does not do what it says, like someone who look at his face in a mirror. So, sino man daw po yung nakikinig ng salita at hindi po niya ina-action, hindi niya sinusunod, hindi niya na-obey yung shamay. Yan. Magkasama po yan, faith and action, obedience. Yan. Anong mangyayari po sa kanya? Kasi siya katulad ng tao na tumingin sa salamin. Sino po tumitingin sa salamin? Di ba? Tinitingnan natin kung sa salamin kung ang mukha ba natin ay marumi. Tinitingnan natin kung ang mata po natin ay hindi maganda kanais-nais na pinakita. So, pag sabi dito, at pagtalikod niya, nakalimutan niya yung itsura niya. Ganun po ang ibig sabihin po ng nakikinig lang ngunit hindi ginagawa yung kanyang mga salita. So, kinakalimutan niya kung sino siya. Kung sino ba talaga siya. Diba po? Kinakalimutan niya yung identity niya na siya pala ay kinakalimutan niya pala yung sinabi nung na ganito na ikaw ay set apart. Diba? Kumbaga set apart, ano yung Tagalog set apart? Ibinilang. Diba po? So, tayo po, pag tayo pitingin sa salamin, kumbaga para po lang po, parang kapag tayo ay makikinig, ay ipakita po natin yung lahat po natin na natutunan. Yun lang po ang ibig sabihin ni James. I-action po natin yung ating mga natutunan. Hindi lang manatili yung pakikinig lang. Buksan po natin ang Luke chapter 11 verse 27. Luke chapter 11 verse 27 and 8. Habang nagsasalita si Hawashai, may babaeng sumigaw mula sa karamihan. Pinagpala ang babaeng nagbuntis at nag-aalaga sa iyo, ngunit sumagot siya. Higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad sa mga ito. Ayan. Habang nagsasalita po ang ating Messiah, Hawashai, o sa Christian, Jesus, may isang babae daw pong sumigaw mula sa karamihan. So, sabi po, pinagpala daw ang babaeng nabuntis at alaga sa iyo. So, sinabi, ito po yung ngayon mas supreme sa kanila yung sa ating panahon ngayon si Mary. Mary. Sabi po, pinagpala ang babae. Parang mas siya. Mas sinasamba nila sa panahon natin ngayon. Maging doon sa panahon po niyan, sa Luke chapter 11. Kaya, sinagot siya ni Hawashai o Jesus. Ganito pang maraan. Sabi niya, higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumatupad nito. So, ano ang masigit dito? Yung babaeng nag-alaga sa kanya. Tingnan po natin
Ano po ang masigit dito? Yung babaeng nag-alaga sa kanya, nagbuntis sa kanya, o yung sinabi niya yung nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito? So, ang pinaka-head na sagot dyan ay yung nakikinig ng salita niya, ng Diyos at tumutupad nito. So, kung tayo naman po, tayo naman pinagpala si Mary. Pero mas supreme pa rin. Mas higit pa rin yung mga nakikinig at tumutupad nito. Wala naman pong mali dyan. Pero higit sa lahat, yung hearken, yung ating pakikinig doon sa salita niya. Ayun o, nagsalita siya, ngunit sumagot siya. Ayun, yung pakikinig po natin sa kanya. Higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad ito. So, yan po may reward po yan kasi sabi po dun sa Revelation, diba? Sabi po sa Revelation yung dala ko na, malapit na akong dumating at dala ko na yung mga reward, mga gantimpala sa bawat gumagawa. Yung sa Revelation 22. So, yung gumagawa, ibig sabihin yung nandun na yung pananampalataya, nandun na yung tumutupad sila sa commandments ng Aba at sila ay may karapatang sabi po doon, tumanggap ng Tree of Life at makapasok sa Gate of City. Yung Gate of City, heaven yon. So tayo po ay mapalad, pinagpala. Tayo po ay sapagkat hindi lang tayo nakikinig, kundi tinutupad natin ang kanyang mga salita. Buksan po natin ang Deuteronomy chapter 10 verse 12 to 13. Deuteronomy chapter 10 verse 12 and 13. Bayang Israel, ano nga ba ang nais ni Yahweh mula sa inyo? Ang gusto lang naman niya ay igalang niyo siya, sundin at ang kanyang mga utos. Ibigin siya, paglingkuran ng buong puso at kaluluwa. At tuparin ang kanyang mga bilin at tuntunin. Ito rin naman ay para sa inyong kabutihan. Ayan. Ayan. Katulad po, sabi po doon, ang sulat po na ito ay sa bayang Israel, yung 12 tribes sa seed of Jacob. Sabi po dito, ano nga ba ang nais ni Yahweh mula daw sa inyo o sa atin, sa panahon natin ngayon? Gusto lang po ba naman niya ay igalang natin siya? Yan, napakaganda pong mensahe sa atin, yung gusto niya. Ano yung gusto niya? Na igalang po natin siya at sundin ang kanyang mga utos. Ibigay natin siya, paglingkuran ng buong puso at kaluluwa. Tandaan po natin, hindi sapat lang na may pananampalataya tayo. May katuruan na faith alone. Hindi sapat lang na may pananampalataya tayo para maligtas o para tayo ay pagpalain. Kasama po doon yung hand in hand, magkasama po ang faith and obedience. Yan. Kasi doon natin masasabi yung paggalang natin sa Kanya. Katulad nito, sa magulang, as anak, sabihin ko, alam mo, mahal na mahal kita. Ngunit, hindi mo naman sinusunod yung inuutos niya, ganito gawin mo, ganito. Hindi po 'yun, hindi paggalang 'yun. Hindi masasabing paggalang 'yun. So, sabi po doon, gusto niya yung igalang po natin siya at sundin ang kanyang mga utos sa paglingkuran ng buong puso at kaluluwa. Yan. Pa rin ang kanyang mga bilin at tuntunin. Yan. Ito rin naman ay para sa inyong kabutihan. Ayan, napakaganda pa. Pinaulit-ulit lang po natin yung unang mga verse para po sa atin makapumuhay tayo ng payapa, makapamuhay tayo ng matagal, dito sa pinagkaloob sa ating buhay, na masagana, at para sa ating kabutihan po yan. Buksan po natin ang John chapter 14 verse 10. Hanggang 20 na po. Okay po. John chapter 14 verse 10.
Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nananatili sa akin, siyang gumaganap sa kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Pakatandaan ninyo ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko. At higit kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. At ang anumang hiniling ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang iwalatiin ng Ama sa pamamagitan ng anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ang aking gagawin. Kung iniibig niyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi natanggap na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay nananatili sa inyo. Hindi ko kayo iiwan mga wila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutan ito. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat buhay ako. Mabubuhay rin kayo. Sa araw na iyon ay malalaman ninyo ako'y nasa Ama. At kayo naman ay nasa akin at ako'y nasa inyo. Ayan. Ito po yung nandito ang ating Messiah dito sa lupa. Yung kanyang ipinamuhay, yung sinasabi ng Ama. Kumbaga, sinunod niya ang lahat ng ginanap niya ang pinasasabi ng kanyang Ama. Yan. Ngunit tinanong sila ng ating Messiah, hindi ba kayo naniniwala ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Yan. Yung lahat ng sinasabi ng ating Panginoong Yahushua ay mula sa Ama at sinasabi naman niya sa atin. Ngunit ang Ama ay nananatili sa Kanya, kaya ginaganap niya ang mga gawain. Yan. Patuloy po, sabi po dito, maniwala kayo sa akin. Yan, ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Ayan. Kung ayaw niyong maniwala, yung faith, anampalataya sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. So, kung hindi niyo makita kung Ama sa akin, maniwala kayo doon sa ginagawa ko. Yun ang ibig po niya sabihin. Ipinapakita naman niya sa gawa. So, yun ang magkasama yan. Faith and obedience. Action. Work. Yan. Higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. Yan. Ang nananalig po sa ating Messiah, Yahushua, ay higit pa daw po ang magagawa. Ano pong mga higit na magagawa? Yung pagbuhay ng mga patay. Diba? Higit yun eh. Higit pa doon sa kanyang ginagawa. Yung pagsunod niya doon sa mga laws and statutes and commandments. O yung pagpapagaling niya sa mga may sakit at karamdaman. O higit po doon. So, ayan po yung mangyayari kapag tayo po ay nananalig sa Kanya. So, yun po. At anumang hilingin po natin sa Kanyang pangalan, ay gagawin upang maluwalhati po ang ating Ama sa pamamagitan ng anak. Yan. Kung hihiling po tayo, sinabi niya po ito sa mga alagad niya, kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito'y aking gagawin. So, sa pangalan niya, okay, nire-recognize ng ating Messiah sa pangalan niya. So, ano ba ang pangalan niya? Kukunin natin yung pangalan niya. Kasi ang Messiah, ang lineage po ng Messiah siya ay Hebrew. So, sa susunod, tatalakayan natin yung pangalan niya. So,
Ang pangalan po niya na nung binase po namin ang Hebrew ay Yahawashai. So, ipapaliwanag po natin kung bakit Yahawashai. So, sabi daw niya, sabi po ng ating Messiah, kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay gagawin. Ito ay aking gagawin. So, kapag tayo humiling sa kanyang pangalan, sa tunay niyang pangalan, hindi English hindi Filipino, hindi kahit anong translation, kundi doon sa, kasi in-translate lang to talaga sa ating pero yung history po niya, siya ay Hebrew Hebrew po siya pakikita natin yung mga Hebrew alphabet letter sa susunod na ating tatalakayin po natin yan. Sabi po niya, higi po ang magagawa po natin kapag tayo ay nanalig sa Kanya. At kung hihiling na po tayo sa Kanya, sa Kanyang pangalan, ay Kanyang gagawin. Yan. Kung iniibig po natin siya, yan, tutuparin natin ang Kanyang mga utos. Ayan po yung sinabi ko po kanina yung faith, na hindi lang po natin siya sinasabi na mahal natin siya, kundi hindi lang sapat na mahal natin siya, kundi sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Sabi po niya, ayan, ipapanalangin niya tayo sa Kanyang Ama. Katulad, papanalangin tayo sa Ama sa araw na ito upang tayo bigyan niya ng isang patnubay na maging kasama natin magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng salibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng salibutan. Ngunit nakikilala natin siya. Tayong mga pinagkalooban niya. Tayo yung nanalig sa tunay niyang pangalan. Tayong mga sumusunod, tayong umiibig at sumusunod sa Kanya. Yan po ang mangyayari po sa atin. Yan po ang matatanggap po natin pagkakalob sa atin yung Espiritu ng katotohanan. Yan, katotohanan na hindi matanggap ng salibutan. Yung patungkol po sa faith. Kasi faith alone, yung may sola fide sa faith alone ang sola fide, sola scriptura, sola gratia, Latin. mga Latin. Ito po yung mga hindi matanggap ng salibutan. Patungkol po doon sa espiritu ng katotohanan na itinuturo po sa atin. So, hindi lang po sapat ang faith. Tandaan po natin. Sabi po niya, kung iniibig po natin siya, kung nananampalataya na tayo na mahal natin siya, tutuparin natin ang kanyang mga utos. So, ngunit, sabi doon, ngunit nakikilala natin siya sapagkat siya'y nasa atin at siya'y mananatili. Ayan. Kilala ba natin siya? Yes, kilala natin siya sapagkat siya ay sumasa atin. Yung kanyang katotohanan, yung kanyang sinabi. Yan. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita sa sanmong ito. Ito yung kanyang pagbabalik doon sa kanyang karian. At ang pangako niya, ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat buhay ako, mabubuhay rin kayo. Sa araw na iyon ay malalaman yung ako'y nasa at kayo'y na may nasa akin at ako'y nasa inyo. Buksan po natin ang Romans chapter 3. Malapit na po tayo. Romans chapter 3 verse 26 to 31. Wala. Lobot na ako. I-browse mo dyan. Wala. Romans 3:26. 3, Tapo, 3. 26. 26 to 31. Tapo. Ito left. 21. Ito. 26. 26. Ngunit ngayon ay pinapakita ng Diyos na siya'y matuwid at tinuturing niyang matuwid ng mga sumasampalataya kay Hawashai.
Kaya ano ngayon ang ating may pagmamalaki? Wala. At bakit pa tayo magmamalaki? Dahil ba sa ating pagsunod sa kautusan? Hindi, kundi dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Kung gayon, maliwanag na sa pamamagitan ng pananampalataya ay tinuturing na matuwid ang tao at hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Ang Diyos by Diyos lamang ng mga Hudyo, hindi ba din siya ay sa ng mga hintil o siya Diyos ng mga hintil sapagkat iisa lamang ang Diyos. Kapwa niya itinuturing na matuwid ang Hudyo at mga hintil batay sa kanilang pananampalataya. Walang saysay ba namin ang kautusan dahil sa pananampalatayang ito? Hindi. Okay. Salip. Sa halip, ipinagpapatibay pa namin ito. Okay. Ayan. Sabi po doon, ngayon, ito yung sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Roma. O ito yung kanyang sinashare na gospel. Sabi na, ngunit ngayon ay pinapakita ng Diyos na siya'y matuwid at itunutuloy niya matuwid ang sumasampalataya kay Yahweh siya. So, ano ngayon ang ating maipagmamalaki? Yan. Wala. At bakit naman tayo magmamalaki? Dahil ba sa ating pagsunod sa kautusan? Hindi. Kundi dahil sa ating pananampalataya. Anong kautusan ba yon? Tinutukoy dito ni Apostle Paul. So, ang kautusan na tinutukoy ni Apostle Paul is law of animal sacrifice. Law of animal sacrifice po ito. At hindi po yung kabuuan to ng kautusan. Dahil sabi na, kundi dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Yung ginawa niya ni Kristo doon sa cross, doon sa pagkamatay niya. Doon tayo nananampalataya. Yung pag-alay ng buhay niya. Yan. Kung gayon maliwanag sa pamamagitan ng pananampalataya, itinuturing na matuwid ang tao. Yan. At hindi sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan. Hindi sa pagtupad sa law of animal sacrifice. Kautusan ng law of animal sacrifice. Ang Diyos ba ay Diyos lamang ng mga Hudyo o Southern Kingdom? Yan po yung niyan. Southern Kingdom po yan. Ang Diyos ba ay Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba't Diyos siya ng mga hintil? So, iniisip ng iba ang mga hintil, lahat ng tao sa mundo. So, makikita po natin yan ang Northern Kingdom. Yung mga nag-scattered na mga Israelita. Mga 12 tribes. Sa tribe po ni Benjamin, yan po yung mga hintil na nag-scattered. Tatalakayin po natin yan sa susunod nating pag-aaral. So, mga iba po iniisip nila na lahat po ng tao yan. Kabilang sila doon yung mga white men, yung mga Japanese, until yung mga Chinese. So, yung sulat po ni Pablo, makikita po natin dyan na kung sino po ang tinutukoy na Gentiles dyan. So, bigyan po natin ng panahon pag-aralan ito sapagkat upang maunawaan po natin, hindi po natin mabigyan ito ng sariling kapahulugan katulad ng sinasabi ni Timoteo na hindi po tayo nagbibigay ng sarili nating paliwanag sa mga kasulatan. Ngunit siya mismo ang magbibigay sa atin ng paliwanag, ang scripture po ang magbibigay sa atin. Yun, makukuha po natin yung mga precept po ng mga niyan sa kasulatan. So, yung mga sagot niya, makikita po natin yan sa scripture. Sabi po dito, hindi ba't Diyos din siya ng mga hentil o siya'y Diyos ng mga... Oo, siya'y Diyos din ng mga hentil. O yung mga Israelite na nag-scatter sa ibang mga nation. Makikita natin dito kung bakit sila naging Gentiles. Kung paano sila naging Gentiles, bakit sila nagsimulang maging Gentiles. So, napakagandang discovery po yan sa Biblia. Gagamitin po natin dito sa susunod na pag-aaral yung mga apokrypha. Kasi doon po nakapaloob yung mga story ng mga Israelites kung bakit sila naging Gentiles. Kung saan bakit nagsimula silang tawagin Gentiles.
Sabi ito, 30, sapagkat iisa lamang ang Diyos. Kapwa niya ituturing na matuwid ang mga Hudyo at mga Hentil, batay sa kanilang pananampalataya. Pinapawalang sa isa ba namin ang kautosan dahil sa pananampalataya nito? Hinding-hindi. Yan. Sa halip, pinagpagtibay pa nga namin ito. Yan. Pinapabawalan sa isa-iba namin yung mga kautosan like Sabbath, yung like peace, like yung dietary mo. Pinapawalbisa ba natin to? Hindi. Sabi ni Paul, hindi. Inano niya, parang sa court may pinapalo siyang yung tawag dito sa may Senate, may pinapalo silang parang ganong kahoy. So hindi. Sa halip pinagtitibay pa nga namin to. Napakalaga, maging 'di ba sa panahon natin ngayon, 'di ba? Sa nangyayari sa bansa Pilipinas, nagtatalo sila sa law ng bansa. Kasi yung iba may ibang mga lingkod ng bayan ay ginagawa nila, binibend nila yung law. Parang piniplease nila yung mga tao kaysa sumunod talaga sila sa tamang batas para mapabuti sila. Binibend nila yung law, pinapawalambisa nila ang law para sila yung maging maging sikat, ma-please nila yung mga tao. Hindi nila pinagtitibay. Ngunit si Apostle Paul, itong lingkod ng ating si Apostle Paul, ay hindi niya pinapawalambisa ang kautusan. Kumbaga, lalo na kahit na sila ay nandun sila sa captivity ng Greece, doon sa Roman captivity, hindi niya pinapawalambisa yung kautusan ibinigay sa kanila doon sa panahon pa ni Moses. So, ang inano lang po nila, ang inalis lang po nila yung law of sin and death. Yan. Law of animal sacrifice. Yun lang yung inalis po nila. Pero yung law of like Sabbath, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang sasamba sa iba't iba sa mga Diyos-Diyosan at dietary law. Yan yung pinagtitibay nila. Kaya upang sila ay mapabuti, makapamuhay sila ng mabuti. So tayo rin po, kung didingin po nila ng buong bansang Pilipinas ang tinig ng Aba doon sa law, mapapabuti at magiging sagana, babalik yung kasaganaan ng bansa. Babalik sa tamang ayos, hindi magiging magulo, hindi magkakaroon ng kahirapan, korupsyon, hindi magkakaroon ng mga sari-saring gulo, war. So, as ipanalangin po natin, wag po tayong manginawa na ipanalangin ang mga naglilingkod sa bayan na yung tunay na nagnanais na masunod yung batas, lalo na yung national law ng ating bansa. Yun ang dapat maipatupad. So, ganun din po sa Deuteronomy chapter 28 verse 1, basahin po natin. Deuteronomio chapter 28 verse 1. Kung susundin lamang ninyo si Hawa na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakatakila sa lahat ng bansa sa balat ng lupa. Ayun. Napakaganda. Magiging nation. Diba, kumbaga, gagawin niya daw po tayo set apart, higit, dakila sa balat ng lupa. Kumbaga, kakaiba pala talaga ang mga ibinilang ng ating Aba. Kakaiba yung katatayuan. Hindi lang basta-basta. Hindi lang tayo basta-basta. So,
Napakagaling makita yung mga balik-balik. Buksan po natin ang second Esdras. 7:20. Second Esdras. Seven. Chapter 7 ako. Makikita pa rin po tayo. Makikita pa rin po tayo. Oh, ito. And Okay po. chapter verse Verse 20 20. to 24. Ito. Let many perish who are living, rather than the law of God that is set before them discarded. For the Lord strictly commanded those who came into the world, when they came, what they should do to live, and what they should observe to avoid punishment. Nevertheless, they were disobedient and spoke against him. They devised for themselves vain thoughts and proposed to themselves wicked frauds. They even declared that the Most High does not exist, and they ignored his ways. They scorned his law and denied his covenants. They have been unfaithful to his statutes and have not performed his works. Okay. Ayan. Para po yan sa mga Israelites na nangyari po, ang ginawa po nila ay dinesregard po nila yung law. Kaya po napapahamak po sila. Kaya po sila ay napunta sa captivity dahil sa hindi po nila pagsunod yung shamay, hindi nila yung pagsuway po nila. Alam niyo po, paulit-ulit na lang po yung nangyayari po sa history. Pag babasahin po natin yung Biblia mula Old Testament. Yung susunod sila, may pagpapala na mangyayari. Pagtapos ng pagsuway nila, may mangyayari namang sumpa. Kumbaga, ito yung mga nangyayari sa kanila, yung ikakaptive sila, sasakupin sila ng mga bansa, at paglilikuran nila yung mga bansa, at ganito-ganito yung mga iba't ibang mga mangyayari sa kanila sa bansang pupuntahan nila. Aalisin yung kanilang identity. So, parang dito po hindi po parang. Sabi po dito na gumagawa po sila ng sarili nilang salita at nagmamalaki sila. Pinagmamalaki po nila ito na sinasabi nila sa Mosai na hindi buhay siya sa atin. At kaya hindi buhay yung ini-ignore nila yung instruction ng Most High. Kaya ang nangyayari po ay ganito po ang nangyayari, napapahamak po sila sa verse 21. Yan. Kasi may kinumand ang Most High para sa kanila. Ngunit sila ay nagmamalaki sa sarili nila. Minsan, doon sa panahon po ng paglalakbay nila papunta din sa lupa po sa disyerto, 40 years, imbis na 40 days, 40 years, puro reklamo, diba? Puro, dahil ang hirap ng buhay, gusto namin bumalik sa Ehipto. Dahil, ayan, sa pangalawang pagkakataon, binalik sila sa Ehipto. Pamamagitan ng, may nabasa po ako dyan, sa Deuteronomy, sa pamamagitan ng slave ship. Ayan. Kaya, iyan po yung, nagmamalaki sila sa kanilang sarili, ang mga Israelites, na kaya na namin, hindi na namin, kasi mukhang hindi naman nag-exist yung Mosai. Inignore na nila yung kanyang instruction. Hindi na nila ginalang. Sabi nga, di ba? Yun ang gusto niya, igalang natin siya. Hindi na nila ginalang yung law, yung covenant, at hindi sila naging faithful dun sa statutes. Kaya tayo po ay napakabuti ng Abad, pahabagin po sa atin. Kasi ipinaliwanag niya talaga sa atin yung salita niya. Ito po, ako po, natutuwa po ako kasi doon sa truth na dati,
hindi lang po ako nanatili na sa bahay lang, kundi nung narinig ko po, nag-share sila Brother Yaaman, Brother Art, patungkol nga po doon sa kalooban ng Ama. Yung mga patungkol sa Sabat, sa peace, is nagkaroon ako ng eagerness na sumunod din sa Aba na ito pala yun. Na ito pala yung tama ng pagsamba na nais kalooban ng Aba para sa atin. At yun, na kumbaga hindi natin ipinagmamalaki ito na sumusunod tayo, hindi dahil doon, kundi dahil sa biyaya niya. Yan. Kaya ako, grateful ako dahil inilagay niya ako doon sa truth kahit na maraming against. Kumbaga, isa na din yung mga gulang ko. And kahit sa inyo po, sa iba pong mga nakikinig po dyan, manatili po tayong nakatayo, naninindigan po doon sa katotohanan. Maging faithful po tayo doon sa sinasabi po ng iba, yung covenant po niya sa atin. Tanda po natin na may pangako siya, may pag-asa po tayong mararanasan. Ayan. 2 Corinthians, last verse. 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Yan. 5 to 8. Yan. Subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo, Jesus? Maliban na lang kung kayo ay mga bigo sa pagsubok. Umaasa akong makikita rin ninyo na hindi kami bigo. Idinidalangin namin sa Diyos na sana'y huwag kayo gumawa ng masama, hindi upang palabasin kami tama, kundi upang magawa ninyo ang mabuti, kahit lumitaw na kami nabigo. Sapagkat para sa katotohanan lamang maaari namin gawin na hindi laban sa katotohanan. Oo. Napakaganda po. Sabi po dito, i-challenge po natin ang ating sarili. Kung namumuhay po tayo sa pananampalataya. O namumuhay ibig sabihin, kasama po doon is, pag sinabing namumuhay, is yung obedience po natin. Namumuhay tayo, yung lumalakad po tayo doon sa faith na yun. So, yan. Second Corinthians. Ayan. 15 na. 13 po. 13. 5. Sabi po doon, i-challenge natin ang ating mga sarili kung tayo po ay lumalakad sa pananampalataya. Namumuhay, obedience, and faith ayon sa pananampalataya. At challenge po natin ang ating sarili, suriin po natin, saliksikin natin ang ating sarili kung tayo ba ay nalalaman po natin sa ating pamumuhay ay katulad ng pamumuhay ni Kristo, Yahweh siya, Messiah. Maliban na lang kung kay mga bigo sa pagsubok. Ibig sabihin, yung sinasabi ni Paul dito, yung mga bigo sa mga pagsubok, yung sawi sa pagsubok, ibig sabihin, hindi kinaya yung mga pagsubok dahil sa dami ng mga alalahanin sa buhay, diba? Maraming mga sa buhay. Sabi doon, kundi sabi po dito, maasa daw po siya na makikita rin natin na hindi sila bigo. Sila Pablo ay hindi bigo. Kasi itinadalangin nila na sa Diyos na sana huwag tayong gumawa ng masama. Yan. Sa mga taga-Corinthian na hindi upang palabasin kami tama, kundi upang magawa ninyo ang mabuti kahit lumitaw na kami nabigo. Yan. Sapagkat para sa katotohanan lamang ang maaari namin gawin at hindi lamang sa katotohanan. Ibig sabihin po niya, yung katotohanan na yun lamang po yung kanyang tinatayuan. Yung kanyang pinaninindigan at yun lamang para sa katotohanan.
yung hindi laban sa katotohanan. Ibig sabihin yung hindi laban sa katotohanan, sino ba yun? Mga lawbreaker. Yan, sila po yung mga laban sa katotohanan. Yung law bender. Meron pa, yung law, meron pa maraming mga law na ano doon, na mag-ispano natin ngayon sa nangyayari sa bansa natin yan, sa iba't ibang mga bansa. Yan. Ay ang sinasabi ni Pablo, ni Apostle Paul dito ay suriin natin, subukin natin yung ating mga sarili. Kung tayo ba ay nakapamuhay sa katotohanan katulad ni Hesus Kristo. May hawa siya. Yun lang po ang ating Sabbath class. Dahil po namin na kayo po ay may mga natutunan at napalakas ang inyong espiritu sa kanyang mga salita. Sabi nga, ang nakikinig ay ng kanyang mga may pandinig ay makinig at diyan magmumula ang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng kanyang mga salita. Mamuhay po tayo ng naayon. I-action po natin yung faith. Suriin natin, subukin po natin ang ating sarili kung tayo po ay bubuhay sa katotohanan. All praise to the Most High. Sa oras nito, happy Sabbath. Salamat po sa lahat ng mga 12 tribes scattered over the nation. Ako po si Brother Daniel at aking mga kasama. Bro, Philip. Salamat po. Happy Sabbath. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas sa pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluwa ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan, salamat alahayam sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo'y nagagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa aking salamat alahayam. Salamat. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim na gabi. Sandigang matibay ang iyong
palakas ang sa'yo'y nagagaling sa pagtuturo at pagtutuloy mo sa akin salamat. Alahayam, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri. Pasasalamat, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluwan ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintilutan, salamat. Alahayam sa katutunan sa aking dalangin, sa palakas ang sa'yo'y nagagaling sa pagtuturo at pagtutubig mo sa akin salamat. Alahayam, salamat. All praise to the Most High, Yahweh Bashem, Yahweh Shai, Kam Yasrala. Ham, Sirala.